What will happen to the CA seat of Congresswoman Sato in case bumaba sa Ganito po yun. Ang computation, para maintindihan po ninyo, ang computation sa CA is based on party representation. So, I computed it. Kailangan, if any party has at least 24 members, they are entitled to one seat. Kasi nga, ang computation sa 290 kami. Ilan ba yung seats? Divided by 12. So, 290 divided by 12. Check natin. Ilan na ba members yun? 290, 293? 293. Ha? Hindi tayo magkasundo. Alam ko 292 eh. 292 divided by 12 seats yung pinag-usapan. So, it's 24.33. So, basta may 24, isang upuan dyan. Kaya, sa H-rate naman, dahil 6 lang yung upuan, 292 divided by 6, doon kailangan doon 48 para may upuan ka. So ngayon, kung isang partido, LP, that you say, kung may 32 sila, entitled sila ng isang seat. Ngayon, kung bumaba sa 23 yun, wala na. Saan matatanggap? Ano ba magbilang? Pati pa sila pagilan? Including Party. Party. Mas kinasan sila. Basta liberal party, mas kinasan sila. Ilan pa ho yung kukunin nyo si LP, sir? Tignan mo. Pero hindi naman kami kumukuha sa nag-a-apply sila. Kami naman, nire-review rin namin. Ang dami pa. Kayo naman para kayong bago-bago sa politika. Palapit na eleksyon. Midterm election ito. The President is the head of the PDP. Magkakaroon ng eleksyon sa 2019. Siyempre, yung iba dyan, nandun yung advantages of the party impact. Nakita naman natin how it happens since time immemorial.